Nakakatuwa ngayon dahil may solid fans talaga sina Kathryn Bernardo at Alden Richards. Ang solid fans nila na sumuporta sa highest grossing Philippine film of all time, ang Hello Love Goodbye, ang talaga namang nagmanifest na magtambal uli sina Kathryn Bernardo at Alden Richards sa papasok na 2024. Pinipilit nga ng fans sa 2024 ang muling pagsasama sa isang pelikula ni Kathryn Bernardo at Alden Richards. Sabi nga ng mga fan, for sure ay blockbuster hit din ito katulad ng nauna nilang pelikula. Pero kung sakaling matutuloy nga ang muling pagsasama ni Kathryn Bernardo at Alden Richards sa pelikula, heto na kaya ang makaka-break sa box office record ng Hello Love Goodbye? Sagot naman ng karamihan sa mga fan ng dalawa, hindi raw nila inaasahan ang bagay na yon dahil sa ngayon ay parang mahirap ma-break ang record na naitala ng Hello Love Goodbye. Ang gusto lang nila ay muling magsama sa pelikula sina Kathryn Bernardo at Alden Richards at masaya na sila. Ikinasaya na rin daw nila yung sinabi ni Alden na i-give up ng aktor ang lahat ng mga ginagawa niya kapag magkaroon uli sila ng proyekto ni Kathryn. Sana nga ay magtambal uli sa pelikula sina Kathryn Bernardo at Alden Richards. Pero ano kaya kung maisipan ng ABS-CBN at GMA7 na magkaroon uli ng collaboration at bigyan nila ng teleserye sina Kathryn Bernardo at Alden Richards? Abay, pwede yon. Anong balita tungkol kay Daniel Padilla at kay Kathryn? Totoo ba to na umaasa pa rin si Daniel? Asa ka pa? Ay, naku, siyempre wag naman natin ang cut niya. Siyempre habang buhay may pag-asa, ika nga. Pero hindi pa ngayon ito mangyayari. Oo, diba, alam mo Romel, tama naman yun. Habang tayo nabubuhay, nandyan po at naglipa na ang pag-asa. Huwag po tayong susuko. Huwag tayong bibitiw. Pero dapat alam po natin kung ano ang tamang tiyempo. Yung napapanahon ng ating pagkilos para hindi naman tayo nabibigo at napapahiya. Diba? Okay, ang dami nga nagsasabi na asang-asa pa rin si Daniel. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Samantalang si Kathryn, nakikita po natin ngayon ang masaya sa piling ng kanyang pamilya at mga kaibigan na talagang sumasang-ayon sa idinidikta ng kanyang aksyon ngayon. Di ba? Napaka-positibo. Halos lahat nasa kanya di ba? Ang trumpeta ay nakay Kathryn ngayon talaga. Si Daniel talaga ang napuruhan ng todo-todo. Pero wala tayong magagawa di ba? Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Kung sino yung minemenos, yun ang binibigyan ng simpatya ng publiko. Di ba? Ano naman ang masasabi nyo na si Daniel Padilla parang wala lang, parang humahalakhak pa nga, palundag-lundag lang, samantalang si Kathryn matindi na nga ang pinagdadaanan, sabi ni John. Yun siya John, ganun siguro siya humawak ng problema Ayaw niya siguro ng ayaw niya siguro ng stress, ayaw din siguro niya ng alam mo kasi pagka nagpaka-stress naman siya tapos pinasukan ng depresyon, mas matindi naman yon. Kaya siguro pinaglalabanan na lang niya, di ba? Ito yung kanyang diversionary ang ginagawa niya. Dinadivert na lang niya. Pero mas nakakatakot kasi yan nakikita natin masaya, palundag-lundag. Pag nag-isaya kasi yan, dyan niya lumalabas lahat yung lahat ng problema pumapasok sa kayo, di ba? Alam mo, hindi naman karuwagan, hindi naman kaduwagan yung ipakita natin ang tunay nating nararamdaman. Kung paanong kapag ibinabagsak natin ang isang tao, hindi naman tayo tumatangkad di ba? O di ipakita na lang natin ang tunay nating emosyon kaysa sa kunwari kayang-kaya natin ng isang bagay pero ang kalooban pala natin ay hirap na ipakita natin. At saka hindi kasalanan, hindi krimen para sa isang lalaki ang makita siyang nalulungkot at umiiyak pa nga kung minsan. Doon mo makikita talaga na ang lalaki tulad din ng mga babae na kapag nasasaktan ang puso ay nagsusumbong sa mga mata, umiiyak. Ganun lang yun. At dito po papasok yung salitang nakakapagod. Pag napapagod ka na, kasi lagi kang nagpapanggap kaya ka napapagod. Pag walang pagpapanggap, hindi ka mapapagod kasi wala kang ibang ginagawa, kundi yung naging totoo sa sarili mo. Yun ang pinaka-important. Totoo yun.
Hindi nga ba? Hindi nga ba talaga namang talaga namang pagka ikaw parang asa kalooban mo lang, nagpapanggap kang masaya kahit pag gusto ng pumutok ng dibdib mo. Diyan na nagsisimula talaga yung parusa sa sarili mo. At tulad nga nung nangyayari kay Sharon, di ba? Ay, oo. Nagpapanggap siya, patawa-tawa siya. Kasi daw pinanganak siya, may ready smile talaga sa publiko. Nagpapanggap siya, pero hindi niya kinakaya. Ano ba ang nangyayari sa kanya ngayon, di ba? Ayun, kapapanggap niya na masaya siya, lumilitaw din ang katotohanan na tao lamang siya na talagang nalulungkot, bumibigay sa kalungkutan. Kailangan niya na magpakatotoo sa nararamdaman niya at magdesisyon na siya sa gusto niya talagang gawin sa buhay niya. Tama yon. Ano sa palagay mo ang dapat gawin ngayon ni Daniel? Magpakatotoo o habang panahon muna niyang itago yung nararamdaman niya? Naku, kung ako kay Daniel, magpakatotoo ka para makita ng mga tao kung ano ang kawalan ni Catherine sa buhay mo ngayon. Kasi parang kung si Catherine nga, kung si Catherine nga, dun sa pag-amin niya, na tapos na talaga relasyon nila ni Daniel, andun yung tumatawid niyang damdamin sa atin na siya ang una kong pag-ibig. Ang buong buhay ko, nilaan ko sa kanya. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi basta-basta makakalimutan. Dadalhin ko ito habang panahon. Nagkatotoo si Catherine, kita mo nung magsabi siya ng katotohanan, lumuwag ang dibdib niya. Yes. Diba? Ito din naman kasi sinabi niya, habang panahon din daw niyang bibit-bitin yung pagmamahal ni Catherine sa kanya. So, paano? Paano? Diba? Sana makita ng mga tao. Makita yun, diba? Habang panahon, tapos nakikita ka naman ngayon, kalundag-lundag, diba? Sabi ni Boycie, bago tayo magpaalam, pero opinion ko lang po, parang nakapag-move on na si Kat. Sana diretso na yan, Kat, kasi ang cheater is always a cheater. Opinion ko lang. Kahit hindi mo to opinion, Boycie, totoo yan. May lumabas nga po na lumang video na may mga fans na gusto magpa-picture kay Daniel. Hinampas niya yung kamay ng panay na bading. Baka naman po, bad hair day ang Daniel nung oras na yun. Tama ito, Romel, ito yung pinagkukwentuhan natin, yung hinampas niya yung kamay. Tapos ginaganyan yung ulo. Yung ulo ng mga babae, ginagawa niya sungka. Alam mo ganun di ba? Ay nako,